Breaking news po, Korte Suprema. Niyari ang Kongreso. Nag-iimbestiga na po sa mahigit 450 billion BICAM insertion ng Kongreso. Ang pag-iimbestiga ng Korte Suprema ay bahagi po ng korupsyon ng flood control. At dito sa mali-maleta na dineliver ng 18 Marines, naku po mga kababayan ko, anong sinasabi ng ito po, basahin po natin. Budget insertions, booking sa korte. Naku po mga kababayan, booking sa korte. Yung insertion ng Kongreso, naku po. Senior Associate Justice Leonin, isiniwalat ang higit sa 450 billion BICAM insertions ng Kongreso. Manila, Philippines, isang mainit na usapin ang sumiklab sa pagdinig ng Supreme Court of the Philippines matapos ilahad ni Senior Associate Justice Marvic Leonin ang umano'y malaking pagtaas ng unprogrammed appropriations sa 2024 national budget. Sa kanyang interpellation kay Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ipinakita ni Leonin ang isang slide na naglalaman ng datos kung saan umabot sa 731 billion ang unprogrammed appropriation sa bersyon ng Bicameral Conference Committee. Ito ay mas mataas kumpara sa 281 billion na orihinal na iminungkahi ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. at inaprobahan sa kanilang bersyon ng Kamara at Senado. Ayon kay Leonin, ang naturang datos ay nagpapakita ng halos 450 bilyong pagtaas na agad nagbukas ang tanong sa posibilidad ng tinatawag na BICAM insertions, isang isyong matagal nang pinagdududahan sa proseso ng pagbuo ng pambansang budget. Grabe mga kababayan ko. Kita nyo yun, si Justice Leonin po ito. May pasabog talaga. Grabe nung sinasabi ng mga komento dito, mga kababayan ko. Ito po. Magbasa po tayo. Dapat may managot, at least Justice Leonin got it thanks sa Korte Suprema. Grabe talaga, ang Supreme Court na lang ang pag-asa natin. Ako po, grabe talaga. Bakit hindi na veto? Dahil nag-ibang bersyon nito at ang siste pinirmahan, approve agad ang GAA. Is this not a culpable violation? This 450 billion must be accounted for. Korason ko. Palaging pagdududa na lang ba tayo? Huli na ang pagsisisi kung wala tayong aksyon dito. Mga sir, maawa naman po kayo. Kawawa kaming mga mahihirap. Kami lang ang nawawalan. Sabi ni Gloria Carbon Cudal. Dapat makialam ng Supreme Court dahil tinatago ng BBM admin ang insertion ng sa budget. Mas malaki pa ang insertion ng program kaysa budget mismo sa program. Nako po, sabi ni Tauto Lascuna. Ibalik ang pera ng taong bayan sa kaban ng bayan. Nako po. So anong gagawin dyan? Ba't may managot? Ayan mga kababayan ko. Matindi po itong pasabog ng Korte Suprema. Ngayon po mga kababayan, hanapin po natin ang balita dito. Korte Suprema, pumapalag na talaga mga kababayan. Ano bang sinasabi ng Korte Suprema? Ano ba mga kababayan ko? Solusyon sa korupsyon. Naku po, grabe talaga. Check po natin ito mga kababayan ko. Ito. May papakita ko sa inyo. Ito po, ang balita. We have been seriously. Ito po mga kababayan. Ipakita po natin. Ano ang sinasabi dito? Plunder case laban kay Escudero at Romualdez inihanda na ng ombudsman. Nako po mga kababayan. Mukhang bumaliktad na po si Boying Rimulya dito. Panoorin po natin. Nako, mukhang mukhang totohanan na ito mga kababayan ko mukhang tagilid si Tambaloslos dito. Preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President
Chief Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa- on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito? Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control related in so many ways, yes. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, So yan mga kababayan, ang intro ni Boying Rimulya. Plunder case laban kay Escudero at Romualdez. Inihahanda ng ombudsman. Nako po mga kababayan ko. Sabi na Anticlear, hindi lang pang media ito. Totohanan na ito. Ano yung sinasabi sa ICI? Walang makitang ebidensya papunta kay Martin. Pero ngayon, biglang liko papunta kay Martin. Nako po mga kababayan ko, delikado. May makukulong yata dito ng panghabang buhay. separate topic lang, pero flood control pa rin. Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng ombudsman sa preventive full departure order for the Yap brothers. This was granted by court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation. We just like to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na ngalamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po, ipa-file na namin. O mga kababayan, totoo kaya ito? Di ba ganyan din ang sinabi noon, December 15, may makukulong na big fish, hindi natupad. December 25, hindi na magnonotche buena sa kulungan, hindi natupad. Pagdating ng December 31, hindi na aabutan ng paputok. Magpapaputok doon sa kulungan. Ayun ang nangyari. O yun. Hanggang ngayon mga kababayan. So eto na naman. Check natin mga kababayan kung totoo ito. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation pa rin may hindi. Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Bibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. Ayan, sabi ni Boying Rimulya, maraming madadamay. Rimulya on plunder cases. Nako po mga kababayan, mukhang nag-iiba ang ihip ng hangin. Dati sa ICI investigation, sabi nila, walang kaso si Romualdez. Walang makitang ebidensya, walang bakas Kaya wala yan. Hindi siya ang mastermind dito. Bakit ngayon? Naku po, nag-iiba ang ihip ng hangin mga kababayan. Sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder ipa-file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap brothers ko meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi biyasa ng binigay ang SALN, ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will
cite you for contempt, and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Yap brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, amounts it doesn't na follow. Doesn't follow. Doesn't Not follow. necessarily. Doesn't follow. Or any criminal case, sir. Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. Ayan mga kababayan, hinahabol din yung dalawang Yap brothers dito. Matatandaan nyo po noong sino yung USEC secretary na di umano ay lumundag doon sa bangin sa Cannon Road na pagmamay-ari nung Yap brothers yung hotel. Hinahabol din ito mga kababayan. Maraming madadamay sa plunder cases na ito. So anong sinasabi ng mga komento? Ito po. Sir, gusto ng mga Pilipino action agad. Ayaw ng mga Pilipino na puro daldal. Nako, nasabihan tuloy na puro daldal si Remulla dito. Lokohin mo sarili mo, wag kami, sabi ni Danny Lombang Dan. Itong dalawang to na ay absolutely wala rin akong tiwala. Ginagago tayo, kawawa mga Pilipino. Grabe, sabi ni Lani Torre. Pustahan tayo in the end, Sandigang Bayan acquitted. Nako po. Bantayan natin yung sinabi ni Boying. Kung talagang may sugpi na mga Romualdez at Escudero. Di kaya pautot na naman yan. Nako po. Dami mong alam. Maniniwala ako if nakakulong na anak mo. Nako po. Naniniwala ako kung yung mga nagkaroon ng maleta na sangkot ay makasuhan kasama si amo mo. Nako po, sabi ni Jam Alvarez. Baka naman nagpapapresyo ka lang pag nagkataon. Paldong-paldo ka Boying. Nako po, sabi ni Donnie Rapper. Jimbong, gawin mo muna bago ka magngaw-ngaw sa press con, nakakahiya ka. Sabi ni Ophelia Taipan. Puro pa press conference ang ombudsman, wala sa gawa. Sa huli, wala pa ring big fish na makukulong. Sacrificial lamb lang si Bong Revilla para kunwari big fish daw. Ayan mga puro pa press con. Parang Pinky Lacson, boy pasabog, sabi dito. Ombudsman will be file a plunder case for Romualdez to acquit Romualdez from flood control scandal. Mr. Ombudsman, ilang maleta ba? Tanong lang po. Sabi ni Loreto Pahitir. Sino ba ito? Kilala naman ng mga Pilipino kung ano ang pagkatao nito eh. Hindi naniniwala ang mga tao sa kanila kahit gawin pa na nila malapit na maupo si BP. Maghanda na kayo, hindi makakalimutan ang ginawa nyo kay former President Duterte. Mga kababayan ko, tila walang tiwala ang mga tao kay Boying. Kasi puro boy pasabog ito. Nako po. To be plundered. That's all on my end. Anyway, Kayo, sir. in the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Naniniwala ba kayo mga kababayan ko na talagang kakasuhan ng plunder case si Escudero at Romualdez? Sabi ng ombudsman, inihahanda. Hala ka, totoo kaya ito? Baka mamaya ngaw-ngaw na naman ito. Yan po sinasabi ng mga tao. Hala ka, boy pasabog si Boying. on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito? Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Ayan mga kababayan, subjected in a case very soon of plunder.
Ano naman sinasabi ng mga tao? Nako po, huwag nang pabudol, kilala ka namin. Boyeng Rimulya. Fake news only, sigurado save agad si Martin Luther King. Sabi ni si Bobes Escobar. Moro-moro. Isipin nyo, gasolina sa US, nasa $4 lang. Nako po, mga kababayan ko. Moro-moro. Grabe na. Drama lang to. Wala na. Sino ba to? Kilala naman ng mga Pilipino kung ang pagkatao nito, puro boy pasabog, walang nangyayari. Grabe talaga mga kababayan ko. Naantala ang hearing, pagsisimula ng hearing para sa bill petitioner rebellion naantala. Tuloy natin. Flood control case, flood control related po ito, sir. Ito. Flood control related in so many ways, yes. Ombudsman, sila na po yung sinasabi nyo kanina na matataas na opisyal. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga, marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, curious lang, since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of, drafting a budget? Exactly. Not necessary. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happened to have been implemented because of that. Mga kababayan, may lumalabas po sa social media. Kaya nagbago ang ihip ng sinasabi ni Boying dito. Dahil merong mataas sa opisyal na di ko alam kung totoo ito. Meron daw mataas na opisyal. Malungkot kasi mga kababayan ito ay chismis lang. Kaya nag-iiba ang ihip ng hangin kasi may nangyaring masama sa isang mataas sa opisyal na sinasabi nila may malalang sakit at tila, mahirap banggitin mga kababayan. Sabi nila malala ang sakit, may stage 4 cancer. Kayo na humusga kung totoo ito. Kaya nag-iiba ang ihip ng hangin ng ombudsman kasi nga merong nangyaring masama dito. Di ko alam kung totoo. Nakita ko dito sa pasabog ni Agent Morales or agent ng bayan na tila, check ko lang mga kababayan ko ito. Ito, hindi galing sa akin ito. Agent ng bayan, ito. Ito, wala na talaga kayong magagawa. Aminin nyo ng patay na si Ading. Sinong Ading ito? Patay na si ADEK. Patay na. Sino kaya itong tinutukoy ni agent ng bayan yan, no? Wala na talaga kayong magagawa. Aminin nyo ng patay. Ayokong basahin ng diretsyo. Patay na lang. Na si Adeng. Sinong Adeng ito? Umiiyak. Patay na. Si ADEK. Patay na si Adek. Sino ito mga kababayan? Sino itong tinutukoy ni agent ng bayan? Nasaan ang BANKAY ng PANGULO? Kung buhay pa, ilabas nyo. Ito po yung pasabog ko mga kababayan ko. Ito. Ayan po yung kumakalat na balita. Pero wag tayong maniniwala kasi wala namang opisyal na pahayag ang palasyo. Wag naman sana. Diba mga kababayan? Yung iba kasi, syempre kahit ako mga kababayan, kahit DDS po ako, ayaw kong mag-isip ng masama
kung anong nangyari dito sa sinasabi ni Agent Morales. Gusto ko walang masamang nangyari. Para kung may kasalanan man siya, managot siya sa batas, di ba? Ano masasabi nyo? Ituloy pa natin. Budget process, sir. Budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede nyo ma-explain paano po nag-evolve yun sa part ng Now you'll get it later on when we explain the facts. Ito mga kababayan, no, ang sabi dito, totoo ba ito? Naka-ready na umano ang saluting battery ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army sa formal announcement ng ayaw kong basahin mga kababayan ito. Kayo nang bahala. Ayan. Sana wag naman. Agent ng bayan, sabi din ng palasyo, hahabulin nila yung mga nagpapakalat ng fake news. Kanilang nag-file na sila ng complaint mga kababayan sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol kay BBM. So, kayo nang bahala dito mga kababayan na magkomento. Tuloy pa natin. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. Actually, narinig nyo na yung istorya. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Kung budgetary process po ito, so ibig sabihin marami pa rin madadamay. Maraming madadamay. Maraming madadamay. Anong years po yung tinigyan natin sa budget? Right now, ang tinitingnan natin, 24 and 25. Pero, it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Ayan mga kababayan, sabi sa balita, former House Speaker Romualdez ready to face any case of plunder na ikakaso ng ombudsman na yun. Sabi ng Bilyonaryo News Channel. Handang harapin ang kaso. Nung panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain ng plunder nga. Yung paglilimas ng ating kaban ng bayan. Meron din po kasama from BBM, executive officials. Malamang, meron din. So, sir, ano to, pwede rin, on top of violation of plunder law, violation of the budget law ng 2024-2025. Yes. Okay? Wala na. Sige, thank you. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Na naninilikado si Chis Escudero at Martin Romualdez, mukhang nangangamoy rehas ito. Pero sabi naman ng kampo ni Romualdez, handa niyang harapin at sagutin ang lahat ng mga inaakusa sa kanya. Malinis ang kanyang puso at konsensya. Wala siyang ninakaw kahit 5 duling. Yan ang sinabi niya po mga kababayan. Nakita natin sa FB, may nag-post na malinis daw ang kanyang pangalan. Okay po? For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.